Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirgas Mama Sagadi Channel, a faith healer, also a tarot reader. So ngayong hapon na to, sige natin nagsabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of December 2025 for the sign of Scorpio. So Scorpio, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga haginap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Pero gusto maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal, siksik digdig umapaw, na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit now for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me information po. Ano kayang gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? So there's something in Five of Pentacles. Some of you guys, no, maaring nakakaranas ka ng financial loss o financial crisis, o maaring makaranas ka ng mga kagastusan. So syempre, no, with December something na monthly yan ng mga kagastusan talaga, no, hindi naman mawawala, pero kailangan mas maging maingat tayo, no, sa mga bagay na ating bibilin, no, ang ating mga pagkakagastusan, no, mas maging wise kasi magsusunod-sunod talaga ang kagastusan ngayong December. No, parang pinapaalalahanan kayo dito na mas maging ma-aware kayo sa lahat ng bagay na inyong gagastusin. And of course, there's something a chariot card with an action moment. Magkakaroon na raw ng changes and developments sa situations mo, na makakaramdam ka na ng unti-unting pagbabago, no, maaring unti-unti ng kumbaga mababago ang situations mo. And of course, there's a Seven of Pentacles with a harvest time. So, maaring may mga bagay ka rin na hinihintay dito na maaring anihin mo, maaring makuha mo naman yung bagay na iyong ninanais, na maaring may hinihintay kang pera, o maaring anihin mo na yung mga pinunla mo o pinaghirapan mo. No, and of course, there's something guys with a Knight of Swords. Some of you guys, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, worries, no? Alisin mo yung mga negative thoughts kasi nag-create siya ng negative energy. So, kailangan guys, alisin mo yung mga bagay na nagbibigay negatibo sa isip mo. No, maaring nai-stress ka, or maaring ngayong buwan na to ay maaring mag-isip ka ng kung ano-ano. Kailangan, alam mo, dapat yung priorities mo. No, what is your target intention, tutukan mo yon. And of course, there's something guys with a Four of Swords, something rest. So some of you guys ngayong buwan ng December, no, may mga bagay na kailangan na ipahinga mo rin. No, ang iyong katawan lupa. So pinapakita dito na maaaring nag-over fatigue ka. No, kailangan mo ng sapat na pahinga. And of course, there's an Ace of Pentacles, there's a big shot of big money coming in. May malaking pera na darating sa iyo ngayong buwan ng December. No, ito yung bagay na maaring magdala sa iyo ng malaking oportunidad, malaking pera, no? At there's something a new business venture at the same time. What is the Five of Pentacles? Ano yung Five of Pentacles? Represent with the Ten of Pentacles. So, magkakaroon ka ng long-term success. So, ibig sabihin, makaka-recover na kayo for financial loss of financial crisis or financial difficulties. No, maaaring some of you guys, naghirap kayo this past few months. So, ngayong buwan na to, maaaring bumalik na yung kasaganahan sa buhay nyo or sa pamilya nyo. No, maaaring magtutuloy-tuloy na yung pasok ng pera. Kaya pala may Ace of Pentacles sa dulo. No? And of course, there's the Queen of Pentacles being maturity. Know how to manage and control your finances. You need to take an action for this na kailangan tutukan mo na. No? At palagahan mo na ano man yung bagay na hawak-hawak mo. No? Kailangan mas maging mature ka kung paano mo papalaguin ito, kung paano mo i-handle to. No? Kailangan mo ng kilos at pagtsatsaga.
And of course, there's a Page of Cups now. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Pinapakita dito na maaanihin mo yung mga bagay na pinaghirapan mo. Basta baguhin mo yung pananaw mo or baguhin mo yung mga kaisipan mo na nagkakatak na negatibo. Na makikinig ka dapat daw sa iyong inner voice. Now, with a gut feeling, with a Knight of Swords, represent with a Queen of Cups. Now, this is something emotional intelligence. Na pagdating sa emotion, mas maging mature ka na. Huwag kang padadala ng tension. Now, maraming mga taong bubulihin ka, lolokohin ka, lililangin ka. Now, hindi yun magiging hadlang para bumangon at tumasenso ka. So, pinapakita dito na mas maging mature ka pagdating sa emotion. Huwag kang papa-apekto basta-basta. No? Kasi once na magpapa-apekto ka sa mga sasabihin nila, hindi ka tunay na magiging masaya. So, there's something, guys, with Ace of Cups na nag-uumapaw na passion, love, offer. No, ipinapakita dito, guys, na kailangan nyo na sapat na pahinga o maaaring some of you na mayroon ako nasisense na gayuma, no, with you, maaaring ginagayuma ka ng dati mong karelasyon or maaaring, kumbaga, hindi ka makatulog ng wasto, no, maaaring maraming tumatakbo sa isipan mo, no, ginagayuma ka ng dating karelasyon mo or maaaring may taong gumagayuma sa'yo. And of course, this is something that temperance with a perfect timing. So, matuto kang kumalma. When the time has come, darating yung malaking offer na to, no, malaking pera na to para sa'yo. Maring gumanda na ang takbo ng ikot ng kapalaran mo ngayong December na to. So, for additional messages, there's something that justice will be served. Ibig sabihin dito, na gaganda talaga ng daloy ng iyong pagkakaperahan. Some of you nakaranas talaga ng kagipitan, no, ng financial crisis o financial loss, no, pero pinapakita dito, mababalik na ang sigla, no, ang iyong, kumbaga, nakagisnan, no, baka sinilang kang mayaman or sinilang ka na asensado, pero bigla kayo naghirap. No, I feel something na may gumawa ng hindi maganda sa inyo. Kaya, parang biglang umalat, no, ang inyong pangkabuhayan o bumagsak ang inyong negosyo. Pero wag ka mag-alala, there's a karma will be served. No, there's a justice. Babalik siya, no? At maaaring tumagal man ng decades, no, yung pagkasira ng inyong hanap buhay, burst something na babalik siya, no, ibabalik yung sigla ng inyong negosyo, ibabalik ang sigla ng inyong pamumuhay. So, pinapakita dito na makakamit mo ang gustisya at there's a karma. No, depende yung karma, there's a good and bad. So, there's a possible, I see something, a good energy. So, let's see what is the Chariot card because the Queen of Pentacles represents with the Knight of Wands for slow and steady. So, matuto tayong maging mahinahon. No, kailangan mong kumilos, gumalaw, pero kailangan mong mas magiging maingat sa lahat ng gagawin mo. And because the Seven of Pentacles represents with the Page of Cups. Now, there's a Three of Pentacles for collaborations. So, pinapakita dito, mag-ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo. There's something species, no, fishy, na parang sinasabi dito, parang kumbaga merong mga tao sa paligid mo na hindi totoo sa'yo, mag-ingat ka dahil baka linlangin ka, no? May mga tao kang nakakasalamuhan na hindi faithful at hindi loyal sa'yo. At the same time, there's a Death card with an ending and in your beginning. Matatapos na, no? Ano man yung bagay na nagbibigay stress, depression sa'yo, ano ba yung bagay na nagbibigay pangamba ay maaaring mawakasan na. Now, the Death card, something and ending, and in your beginning, there's a transformation. And of course, let's see, and of course, there's something, guys, with the Ten of Wands, something burden. Meron talagang bagay na nagbibigay pabigat sa iyong kalooban. No, kaya madalas parang ang bigat-bigat ng iyong katawan. No, parang lagi kang pagod, nakakaranas ka ng gusto mo na lang lagi matulog, no? And of course, there's a Page of Pentacles, so something investment. Na talaga may papasok sa investment dito. Pero there's a divine intervention. Mag-ingat ka sa lahat ng bagay na papasukin mo. Lalo-lalo na involved with the material things. No? Mas maging aware ka sa lahat ng bagay na hihimasukan mo. No? Kumbaga, pinapaalalahanan ka dito na kailangan mas maging sigurado tayo. No? Para hindi tayo magsisi at the end of the time. Ganon. So, let's see. What is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan? Let's watch this. So, nandito na tayo, guys, na for finances and career, love life, at kalusugan. So, finances and career muna, there's a strength ka with a confident. Lakasan mo yung loob mo, no? Maging matapang ka. Alisin mo yung alilangan, takot, pangamba. Ano man yung bagay na nagbibigay ng
takot sa'yo dito, kailangan mong pakawalan yan. And of course, there's something guys with the Three of Swords, the Two of Wands. So, pinapakita dito, pili mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo dahil marami sa paligid mo, evil eye, inggitera, no? Maaring, kumbaga, the more na nakakapagpasok ka ng sa bahay nyo, sa tahanan nyo na negative, magiging negative yung outcome. So, huwag ka masyado nakikihalubilo sa mga taong nega or toxic. And of course, there's a Tower moment for a major changes. Malaking pagbabago na magaganap pagdating sa business mo or pagdating sa hanap buhay mo. So, mag-ingat ka lang sa mga taong makakasalamuha mo. And there's a Three of Wands waiting for ship. So, pagdating sa negosyo, hanap buhay, ano man yung bagay na hinihintay nyo, there's a possible na dumating na. There's a travel, guys. Magkakaroon ka din na ng travel dito. And of course, there's the Eight of Pentacles with a focus. Mag-focus ka sa iyong negosyo or trabaho, no? Huwag mong hayaan na linlangin, guluhin nila yung isipan, mag-concentrate ka, mag-focus ka. So, pagdating sa love life, there's the Moon card. This is something of revelation. Maaaring may mga bagay na ma-reveal dito. May mga bagay na matutuklasan dito. Bagay na maaaring malaman mo. No, maaring, kumbaga sa of nowhere, maaring hindi kayo makatulog with your person, lalo-lalo na sa madaling araw. And because there's a high front, sabi ko na nga ba, religious factor eh. No, masama po yung mayroong gumagayuma sa inyong dalawa ng person mo. No, at the same time, there's a Ten of Swords with the sabotage. At talagang may sumasabotahe at nagbibitray sa inyo. Talagang may gumagawa sa inyo para maghiwalay kayo, para mag-away kayo, ganon. Now, there's something, guys, with a Wheel of Fortune with a turning back. Pero there's something destiny to happen. No? Kumbaga naman yung bagay tutulan nito, pero talagang kumpara kayo sa isa't isa, para kayo sa isa't isa. No? Then, of course, there's something, guys, with the Eight of Swords. No? Napapalibutan talaga kayo ng toxic. No? Maaaring toxic family or toxic friends, toxic environment. Basta may toxic sa paligid nyo. No? Then, of course, there's the Ten of Cups. No? There's an happiness. Magiging masaya at magiging maligaya ang family mo. No worries. No? Pagdating naman tayo sa kalusugan, there is something the Emperor, just being mature enough and being grounded. Pagdating sa kalusugan mo, umiwas ka sa mga bagay na nakakasama sa kalusugan mo. Natantanan mo yung mga bagay na nakakasira ng iyong kalusugan, especially mga unhealthy foods, no? And unhealthy habits. And of course, there's the Four of Cups. No, just reevaluate or analyze. May mga bagay dito na kailangan pag-isipan. No, wag ka tumatanggap ng pagkain na galing sa ibang tao. There's an offer. No, there's something gayuma baka idaan sa pagkain, ha? Mag-apasensya na kay guys kung gato yung boses ka, medyo paus tayo ngayon, no? No, kasi, alam mo na, 'di ba? Kumbaga medyo nagiging busy tayo at marami tayo nagiging client and customers. Then of course, pasyente, no? Saan man sulok ng mundo. Pasensya na kayo kasi hindi man tayo makatanggi sa mga pasyente natin gawa ng kumbaga sa kanilang mga kailangan, no? Ano of course, tulong. So, pasensya na, nag-overpatig ako. Pero kinakaya naman. There's something, guys, with the Empress card for revert. So, pinapakita dito, maaaring magbuntis ka, kung babae ka. Kung lalaki ka, kailangan alagaan mo at mahalin mo yung sarili mo dito. And of course, there's something, guys, with the King of Swords. Ito yung sinasabi ko kanina na stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Unhealthy foods, unhealthy lifestyle, unhealthy habits. Now, there's something, the Knight of Cups. No, may offer talaga ng pagkain. Huwag kayong tumatanggap ng pagkain na galing sa ibang tao. Na maaaring gayumahin at sirain ang inyong kalusugan at ang inyong relasyon. And there's the Seven of Wands. So, see, protections. Talagang pinapakita dito na you are being protected or kailangan proteksyonan mo ang sarili mo at ano man yung bagay na meron kayo. Dahil napapalibutan kayo ng mga inggitera. So, let's see. Nandito na tayo na sa mga gabay. No, angels' messages. Let's watch this. So guys, pasensya na kayo, no? Kung ngayon lang tayo nakapag-upload, gawa ng marami tayong pasyente, then kasi marami tayong client, then of course, nagpo-post kasi tayo by social media ng about sa politics, no? Kumbaga, kailangan din natin ipakita, no? Ano ba talagang katotohanan? No? Ano ba talaga yung kailangan natin ipahayag, no? Sa mamamayan, sa mga manonood? Ano ba talaga yung totoo, no? Sa tarot. Diba? Sa nangyayari. Diba? So, let's see what is the magic of our messages advices for you. Now, there's something, guys, we do some research. No? So, kailangan mo daw dito ng something research na may mga bagay kang kailangan matuklasan pa or aralin. And there's a walking away. May mga bagay talaga na kailangan mo rin talikuran, pakawalan, and admit your true feelings to yourself. Na kailangan tanggapin mo sa sarili mo yung mga bagay na meron ka.
no? Stop pretending, no? Kumbaga, wag mo i-pressure yung sarili mo, ganon. So, let's see what is the yin and yang oracle card. There is a farming with a solid foundation. So, pinapakita dito na parang lalakas ang iyong pundasyon o pinapalawig ang iyong pundasyon. Pinapatibay, pinapalago, and there's a healing. So, may healing talaga na maaaring mangyari dito. Isang hakbangin to na para patatagin, hulmahin ka bilang isang tao, bilang isang mas malakas sa dating ikaw. And there's something, guys, with a transformation. Diba? Malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. Maghanda ka na. What is the synchronicities? For synchronicities, represent, guys, with a bloom. There's a spring, sorry. There's a spring, there's something seasonal na pinapakita dito with a spring, no, season, maring, kumbaga ito yung panahon para guminhawa at lumuwag na ang iyong sitwasyon. And there's a ready, basta maghanda ka na raw. So, let's see what is the Romance Angel for a Mystic Love Oracle deck. No, represent, guys, with a new love. So, some of you may bagong pag-ibig or there's a renewal pagdating sa relasyon. And there's a single parent. Meron naman dito single parent. No, maaaring ma-renew yung iyong relasyon, pag-ibig, pagmamahal. No, what is Archangel Michael messages? And of course, represent with our Romance Angels are helping you. Talagang pinapakita dito na hindi ka pinababayaan ng ating Archangel Michael. Pagdating sa relasyon, pinoproteksyonan at pinapangalagaan ka. For a Jesus-loving quote said, Angel Spirit. Okay. So, there's something, guys, with God, all things are possible. Pagdating sa ating Panginoon, lahat ng mga bagay na to ay imposible. Lahat ng bagay na to ay posible. Diba? Lahat ng imposible ay posible. So, lahat ng bagay na to ay pagkakaloob to kung ayon sa kalooban ng Diyos. What is the Money Move Oracle deck? And there's a guardian angel. May gabay ka. So, kaya pala sinasabi dito, you are being protected. No, may gabay ka dito. No, maaaring tumutulong sa'yo. What is an angel's number? Angel's number, proceed nga natin to. Angel's number represent what? There is something, guys, with a 1144, with a high vibes, love or other happiness, lurks just around the corner. It will be something much better than in your wildest dream. A rare opportunities, an exciting encounter with a like-minded people will exceed your expectation. This is something divine intervention na may malaking opportunities, may malaking bagay na darating sa buhay mo, kumapit ka. What is the shadow work of in what? From the shadow work, represent what? This is something with a journey inward. So, pinapakita dito, the path to enlightenment start within you. No, ito yung, kumbaga ito yung daan tungo sa kaliwanagan ay magsisimula mismo sa'yo. No, magkakaroon ka daw ng growth and expansion. What is the clarifying for a life situation? So, nasa sa'yo daw yan. Kung hindi mo babaguhin yung mindset mo, kung hindi mo babaguhin yung way mo, no, hindi mababago ang buhay mo. So, let's see what is the clarifying for a life situation. Represent, guys, with, let's see. Okay, there's something, guys, with the important parts. Na may mga importanteng parte dito sa buhay mo na maaaring malantad o maaaring malaman mo. No, maaaring kailangan tutukan mo what is the important part of your life. No, ano ba talaga yung pinaka-priorities mo. Embrace each elements, wavering them into your story with openness and understanding. Kailangan mo intindihin mo yung bawat parte ng bawat sitwasyon mo ay kailangan mong alamin. Ano ba talaga yung mas kailangan mong i-prioritize. Let's see what is the clarifying for a love situation. Let's see. For clarifying for a love situation, represent what? There's something with a controlling. Power struggles lead to being manipulative. No, kumbaga may mga bagay pagsubok ka dito ang magdadala sa'yo para makontrol mo.
no, para ma-manage mo ng maayos kung ano ba talaga yung bagay na para sa'yo, lalo-lalo na sa relasyon. Now, what lies beneath with the future? What lies beneath with the future? This is something, guys, with a trash. Not throwing away, getting fed of tossing out. May mga bagay na kailangan mo nang itapon. No, alisin. No, lalo-lalo na yung mga bagay na naging parte ng nakaraan mo na alam mong hindi na magsaserve sa'yo. No, trash is something basura. The kick to the curb. See? Kailangan meron kang tanggalin sa buhay mo yung mga bagay talaga na hindi na makakatulong sa'yo. What is a part of the light? Represent what? What is a part of the light? Represent, guys, with a concentrate. Tulad na sinasabi ko, no, kanina pa, na kailangan mag-concentrate ka. What is your target and intention? Mag-focus ka kung saan ka lalago. No, I turn inwards, focusing on the essence of my being. When negativities arises, I transform into the light and hope, redirecting my energy towards peace and positivity. Diba? Mag-concentrate ka kung saan ka talaga mas magiging magandang sitwasyon. What is yes or no, pick a card. Alamin naman natin, no, ano yung magiging sagot sa tanong mo. So, kung bago ka sa channel ko, guys, ang yes or no, pick a card, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Mag-iisip ka ng tanong, pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Then of course, kapag nakapag-isip ka na ng tanong, pipili ka ng isa dyan, please comment down below kung ano number na pili mo. Then of course, malalaman mo sagot dito mismo. So guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos sa mga uri ng social media platforms. At maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na, no, hindi nag-skip ng ads. At the same time, follow nyo ako sa aking FB page yan, guys, ha? Para updated kayo sa mga chika natin sa buhay. Let's start with the number 1. Number 1, represent, guys, with a yes. Reap the rewards abundant flow. So, sinasabi with the number 1, no, aanihin mo na raw, no, ang mga gantimpalang pagpapala at magtutuloy-tuloy ang daloy nito. Number 2, there is something the sunset, it's time to conclude. Na may mga bagay talaga na kailangan mo tanggapin, na may mga panahon talaga na kailangan lumipas, at kailangan talagang tanggapin na hanggang doon na lamang. Number 3, there is a yes. There's a no, sorry. Number 3, there is a no. Hidden danger, stillness, proceed with caution. May mga paalala dito na may nakatagong patibong. No, may mga bagay na mag-ingat ka, baka mahulog ka sa bitag o mahulog ka sa isang bagay na alam mong may ipit ka sa huli. Mag-ingat ka sa lahat ng mga bagay na papasukin mo. So guys, once again, this is something a monthly gabay for the month of December 2025 for the sign of Scorpio. Scorpio, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads, na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig umapaw ni biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat, guys, and see you the next video. Bye-bye and babush.